Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no? So, shoutout pala sa'yo kay JC Most. Nagpapa-shoutout siya, no? So, mga kababayan ito. So, kagabi lang to eh. Kagabi, nag-iiyak ngayon itong si Tio Moreno at saka si Trixie. So, una sa lahat, Tio Moreno, umatan ka muna ng Tricom bago ka magdaldal. Di ba hinahamon nga kita ng debate, hindi ka pamalag sa akin eh. Di ba? Alam niyo mga kababayan, si Tio Moreno, fake news po yan. Nabisto ko po yan na sinasabi niya na meron daw pong jurisprudence. Nakalimutan ko na kung nung napag-usapan namin noon, kung nung napagdebatehan namin sa Facebook noon, pero meron siya binabanggit na jurisprudence. Tapos nung binasa ko po yung court decision, wala namang jurisprudence doon. So ngayon syempre, hinaman ko siya ng debate. Ang ginawa ni Tio Moreno, bakla talaga. Binlock na lang ako sa Facebook. So hindi ko po nakikita yung mga post niya. Ito ba nagpasa lang sa akin nito? Ito. So ito ang post ni nakalakihan natin. Eh alam niyo naman si Mima yan. Anak-anakan ko yan eh, di ba? Oh. So ito, si Tio Moreno. Yay! Cyber libel is waiving. Sample number 1. Oh, yan oh. Si Tio Moreno. So ngayon, ang shinare niyang, yung shinare niya, yung post niya po ni Trixie. Okay? So, mamaya, basahin natin yung post ni Trixie. So, ang sinasabi nila dito, yung post nga ni Mima Alicia sa YouTube. Aminado na si Trixie na binabayaran sila ng... Ay, kasi si Mima kasi alam niyo naman, prangka masyado yan, di ba? So, meron pa yan. So, puntahan natin yung post ni Trixie. Yan, ito. Ito yung post ni Trixie ngayon. So, yan. Pinapa-report nila ngayon yung video ni Mima. Sabi dito, no, guys, let's support this woman on YouTube. Di ba? Sampulan natin to. She thinks she can lie and get away with it. It's very easy to take this one down. The committee hearing was all on the record. Di ba? Let's test her theory. You, help us with reporting to YouTube. We'll handle the rest of her headaches. Yan. So, ngayon yan. So, ewan ko lang kung magdidemanda, ewan ko lang kung magsusumbong sa Quadcom or sa Tricom. Pero ang point dito mga kababayan kasi, itong meeting po nila sa China, matagal na po ito. 2023 pa po ito. At ni minsan po mga kababayan, hindi po tayo nakakuha ng maayos na sagot kung bakit sila pumunta sa China. Di ba? Tinatanong natin sila noon, anong ginawa niyo sa China? Pero hindi po sila gumawa ng sagot. Sumagot lang po sila doon sa Tricom. Okay. Ngayon, balikan ngayon natin itong ginawa nila sa China. Oh. Ito pala. Ito yung post ni Mima. Malamang nabisit si Trixie kasi nga nag-viral yung video ni Mima eh. 100,000 views eh. Kaya, ngayon, baka sabihin nyo na naman dyan. Takeru, kayo nga, pumunta kayong China. Kami, pumunta kami ng China as tourist. Di ba? At lahat po yun, di ba? Syempre, sponsored yun ng isang company. At nagbayad din po kami. May binayaran kami doon. Kasi gusto namin mag-travel magkakasama. Magkaiba yun. Ako nga, natawa ako dun sa isang vlogger eh. Pro admin vlogger pa naman. Na pati pagpunta namin sa China, inintriga. Hindi man lang kami tinanong kung ano ginawa namin sa China. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba yung video namin? Press 1 nga kayo kung nakita nyo. Pumunta kami ng China. Sumakay kami ng barko. Sumakay kami ng cruise. Anong sinigaw namin doon? Sa atin ang West Philippine Sea. Di ba? Sumigaw pa kami doon eh. Amin ang West Philippine Sea. So pumunta kami doon as tourists at pinakita namin na kaya naming ipaglaban yung soberanya ng Pilipinas. Natawa ko doon sa isang vlogger eh. Ba't kayo pumunta ng China? Babayaran kayo ng China. Hindi muna nagtanong. Friend naman ako sa Facebook, hindi man lang nagtanong. Pasabi dito, inamin ni dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na nagkaroon ng seminar sa China ang ilang Pinoy vloggers at social media influencers na karamihan ay pro-Duterte. Kaya may kulay.
O syempre ito po ay state sponsored ng China. O. At lahat ng gastos para sa naturang pagtitipon ay pinondohan ng Chinese government. Kayo ba mga kababayan, itong tanong ko dito. O. Pupunta kayo ng China, state sponsored. Hindi naman pwede na pinapunta lang kayo doon ng libreng hotel, libreng pagkain, libreng ticket. Syempre may allowance 'yon. Oh, 'di ba? Tama, 'di ba? O ba't kayo nagagalit na sinabing binayaran kayo? Ba't kayo napipikon? Oh, malabo yun mga kababayan. O, di ba? Umamin kayo eh. O, ito ay state-sponsored. O, syempre, libreng hotel. O, given na yun, libreng hotel. O, libreng ticket, given na yun, okay lang yun, no? O, libreng seminar, maganda din po yun. Kayo ba pupunta kayo ng China na gastos na bubunot kayo ng pera sa sarili ninyong bulsa? Oh, pupunta kayo ng China nang wala kayong dalang pera? O libreng pagkain? Okay lang 'yun, libreng pagkain. Allowance ba meron? O kami pumunta kami ng China, allowance namin sarili namin. 'Di ba yung pinambili namin ng pasalubong, yung pinambili namin ng mga tawag nito? Ng mga souvenirs, yung pinangkain namin ng hapunan, pera namin yon. O so magkaiba yon. Ang problema kasi dito mga kababayan, matagal na tong issue na to, hindi nyo naman sinasagot. Nasagot lang ito, doon lang sa TRICOM. At sinabi nyo naman talaga na funded eh. Funded ng China eh. So ba't kayo magagalit? O, di ba? O. Nilaha dito ni Trixie Cruz Angeles sa pagdinig ng House TRICOM kaugnay sa fake news at online disinformation. So actually ito. Ito kasi yung part ng video ni Mima na malamang napikon. Ito lang ha, panoorin natin to ha. Malamang dito siya napikon eh. Tinanong niyo ako meron bang mali dito. Gusto ko kayo na mag-decide. O, tinan niyo. Propaganda ng China, yan yung tinitake nila. Instead, sana na i-promote natin, ipagtanggol yung sarili nating bayan. Yan yung mga taong galit sa NPA. Alam niyo ba yon? Alam niyo kasi si Mima kasi, pag nag-vlog ito walang preno eh. Ayoko kalaban tong bata na to. Galit sila sa mga relihista. Galit sila sa CPP, NPA, NDF. Mga komunista ng bansang Pilipinas. Pero, look at them. Kumakampi sila sa CPP ng China. Sa Chinese Communist Party. Kumakampi sila. Ang taas ng double standard ng mga hayop na yan. Magkano kaya per envelope? Nagtatanong lang po. Magkano kaya per envelope? Ayusin mo kasi, magkano kasi yung allowance? Allowance naman. And I hope so na chine-check yung mga bank account ng mga yan at pinifreeze. Diba? Hindi natin alam. Baka binibigyan pa din sila ng China. Check their bank transaction nang malaman natin kung gaano kadami ang pumapasok at lumalagak na pera sa mga yan. Di ba parang gago? Ang taas ng double standard, galit sila sa CPP, NPA, NDF, pero kumakampi sila sa CPP ng China. Kayo ata yung bangag. Ay, by the way, okay na yan. No? Alam ko nandiyan pa yan. Nandiyan pa yung video na ni Mima. Panoorin nyo na lang. Okay. So, ngayon mga kababayan ito, saan na ba tayo? Nawala tuloy ako si Mima kasi. Alam ko may ito yung ano eh, ito yung sinasabi ni ano eh. Ito yung sinasabi ni ito. Ito yung sa house eh. Travel ninyo, sa stay ninyo at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. They conduct these regularly, I understand. There are other We conduct this regularly, I understand. Ang tanong dito, ba't natigil? Oh, ito na pa yung huling ano nila. Ito na pa yung huling pag-invite ng China sa NRTA. Ito na pa yung huli. Oh, sabi niya yearly daw po ito. Ba't natigil? O kasi nagkaroon na nga ng issue, kaya natigil, di ba? who are also invited from the mainstream media, pero hindi po kami magkasabay that time. So, I understand that this is conducted regularly. Regularly daw po ito. Ito mga kababayan, 2023 ito. Bakit wala nung 2024? Ewan ko lang kung meron na, pero bakit wala?
Oh, I think yearly. I'm not sure though. So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, vloggers, yes. And can you more or less share with us what was the nature so at least yung mga babae, no? Ito, of the seminar? Oh, they introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but So whatsoever. So ayan na. So ngayon mga babae, balikan ngayon natin. Actually, na-content ko na ito eh. Na-content ko na to. Dito, it's getting interesting kasi mga babayan. Kasi for example ako, ako, kunwari ako vlogger ako, di ba? Tapos ako, invite ako ng China para pumunta sa NRTA, hindi po ako pupunta. Honestly, kahit na libre po yan, kahit libre ng China, libre pamasahe, kahit yun po ay may allowance, hindi po ako pupunta. Kasi po, ang nag-invite, NRTA. Tandaan nyo NRTA po pumunta, ang nagpa-invite sa kanila. Ito, basahin natin tong news article Oh. China's NRTA holds seminar for journalists and info officer. Kasi mga kababayan, pag ako in-invite po ako sa China, ang una kong titingnan, sino ba nag-invite sa akin? Ngayon, NRTA po nag-invite. Pag nalaman ko pong NRTA po ito, hindi po ako pupunta. Promise. Ang tanong dito, bakit pumunta itong mga pro-Duterte vlogger at bakit mga pro-Duterte vlogger yung pumunta? Di ba? Oh, alam na ni Robbie yung sagot. Oh. So ngayon, ito basahin natin to So andito yung mga picture nila. Si Mark Lopez nandito. Si Ahmed nandito rin alam ko si Trixie sa gitna. Proud ka pa. Si Tio Moreno nandito. Tapos ito yung vocalist ng vocalist ng ng mayonnaise. Hindi, joke lang. joke lang. So, basahin natin to basahin natin to. The Research and Training Institute of the NRTA, National Radio and Television Administration of the People's Republic of China, hosted journalists and information officers from Manila and Davao. From Manila and Davao for a 2-week seminar and media site visit from May 23 to June 5, 2023. Ngayon, ang NRTA mga kababayan, ito po ay National Radio and Television Administration na pagmamayari po ng CPP. Ang may-ari po ng NRTA mga streetwise, Communist Party, China Communist Party. CCP. Gets? Okay. So siya po ay under ng, di ba? The National Radio and Television Administration is a ministry-level executive agency controlled by Central Propaganda Department of the Chinese Communist Party. Kaya may intriga talaga kayo dito. Ang nag-invite po, dyan po sa mga vlogger na mga DDS, pati po mga media ng taga Davao, ito po ay NRTA. Di ba? Tapos, tinatanong natin sila kung anong ginawa nyo doon, ayaw nyo naman sumagot dati. Ngayon, pag ako in-invite ako, at nalaman ko NRTA po yung nag-invite sa akin, hindi po ako pupunta kasi malaki po yung tsansa na ang tuturo po sa akin, propaganda ng China. Central Propaganda Department of China Communist Party. May intriga talaga kayo dito. Tapos magagalit kayo. Saan na ba yung trabaho ng China Propaganda Council? Public Department of the Chinese Communist Party, di ba? The Public Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party, also known Propaganda Department of Central Propaganda Department, is an internal. So, ibig sabihin nun, internal sa loob ng China. Is an internal division of the Central Committee of the Chinese Communist Party in charge of spreading its ideology, media regulation, as well as creation and dissemination of propaganda. Kita ninyo? Ngayon, pag tinatawag kayong pro-China, magagalit kayo. Nagkandak nga kayo ng hearing, pumunta kayo ng seminar, propaganda ng China yung tinuro sa inyo. Ayan malinaw naman dito So bakit kayo balat sibuyas dito? Ang tagal namin kayo tinatanong, ano bang ginawa nyo doon? Ngayon na kayo sumagot. Tapos maghahamon kayo demanda.
O tatakutin nyo ng demanda. Come on. Hindi yung mga kababayan na normal lang po talaga na maintriga sila. Kasi ang pinuntahan po nila doon, NRTA, na under po ng Propaganda Council. So, Propaganda Council, mga kababayan, ang trabaho po nito ay mag-spread ng propaganda, ng ideology ng China. O, di ba? Eh ngayon, sabi ni Mima, sa content niya, kayo ba? Ang dami niyang kayo ba? Kung ang dami niyang kayo ba, mapipikon kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo pag ako pumunta ako ng China at ang nag-invite sa akin NRTA, hindi po ako pupunta. Pero Pilipino ako ba't kayo pumunta kayo? Di ba kayo nangingilabot dito sa ginawa nila? Hindi nga, honestly kayo, di ba kayo nangingilabot sa ginawa nila? Umatan kayo ng seminar ng Propaganda Council ng China? Tapos syempre ang tanong natin dito, bakit kayo mismong mga pro DDS o yung mga pro Duterte, hindi nyo man lang ma-promote, di ba? Yung pinaglalaban natin sa West Philippine Sea. Nakakapagtaka. Kayo ba nakakita na ba kayo ng DDS vlogger na pinromote nila yung narrative natin sa West Philippine Sea? Di ba hindi? Kinakampel pa nga nila yung narrative ng China Nakita nyo yun? Kaya yan ang sabi ko. Kaya ngayon, ewan ko lang kung magmamaterialize ito, kasi actually, kailangan ko bang sabihin? Di, wag na. Kausap ko si Mima kanina kausap ko kanina si Mima. So sabi ko sa kanya, wag siya mag-worried, wala ito. Wala yan. Wala yan. Ginawa nila yan, magagalit sila. Di ba? Sabi nga ni Marcoleta, walang West Philippine Sea, di ba? Ayan so yan so at least malinaw na. 'Di ba? 'Di ba nakakapangilabot, 'di ba? 'Di ba nakakapangilabot yung ginawa nila? Kami nga pumunta kami ng China, ang sinigaw pa namin sa amin ng West Philippine Sea. Kahit na muntik na mahuli si ballpoint man. Magkaiba 'yon. Yung pagpunta namin ng China, turista kami doon, nananggulo kami sa China. Sinigaw pa namin doon na sa atin ng West Philippine Sea, pero sila iba. Pumayag sila. In the first place, yung pagpahig pa lang mali na Di ba? Pumayag sila na maturuan ng China Propaganda Council ng China. Di ba? So, wala ito. Wala itage. So, yan mga babae, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito sa pananakot na ginagawa nila ngayon sa mga vlogger ng PBBM. Sila na nga gumawa ng kasalanan, sila pa. Kasi sila na gumawa ng intriga, sila pa magagalit. Di ba? Kaya so, nga, si Mima medyo, ito sabihin ko na, si Mima medyo worried kanina. So, sabi namin, wag. Okay na yan. Walang problema dyan. Wala siyang dapat ikabahala dito. Dapikon lang po talaga sila. Di ba? So yun so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan, and then